Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 29. Ito mga tuntunin ng kasunduang ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita nang sila'y nasa lupain ng Moab, bukod pa sa kasunduang ginawa niya sa Sinai. Tinipon ni Moises sa mga Israelita at sinabi, "Hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon, sa kaniyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda at kababalaghang ginawa niya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga naranasan. 40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang. Hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan ni napudpod ang inyong sandalyas. Wala kayong pagkain o inumin, ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyong siya ang ating Diyos. Pagdating ninyo rito, dinigma tayo ni Haring Sihon ng Hesbon at ni Haring Og ng Bashan, ngunit nagapi natin sila. Nasakop natin ang kanilang lupain at iyon ang ibinigay natin sa lipi ni Ruben, Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng kasunduang ito upang magtagumpay kayo sa lahat ng inyong gagawin." Ngayon narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh, ang pinuno ng bawat lipi, ang matatandang pinuno, ang mga opisyal, ang mga mandirigma ng Israel, ang inyong mga asawa at mga anak, at kahit ang mga dayuhang nagsisibak ng kahoy at nag-iigib ng tubig para sa inyo, upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at makipagtipan sa Kanya. Sa pamagitan ng kasunduang ito, ipinapahayag niyang kayo ang Kanyang bayan at siya ay inyong Diyos tulad ng Kanyang ipinangako sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang kasunduang ito'y hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi pati sa mga magiging mga anak natin. Hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. Mag-ingat nga kayo at baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, sambahayan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosa ng mga bansang iyon. Baka sa inyo'y may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakalason ang bunga. Baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng kasunduang ito, ay sabihin niya sa kanyang sariling hindi siya mapapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat, mabuti man o masama. Hindi patatawarin ni Yahweh ang ganoong tao. Sa halip ay magagalit siya sa taong iyon. Mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpang nakasulat sa aklat ng kautosang ito hanggang sa lubusan siyang mapuksa ni Yahweh. Ihihiwalay siya ni Yahweh mula sa mga lipi ng Israel upang ibuhos sa kanya ang sumpang nakatala sa aklat na ito. Makikita ng salinlahing susunod sa atin at ng mga dayuhang mula sa malalayong bansa ang mabigat na parusa ni Yahweh. Makikita nila ang lupaing tinupok sa pamagitan ng asupre at tinabunan ng asin. Kaya't kahit damo ay hindi tutubo roon, gaya ng nangyari sa Sodoma at Gomora, Adma at Seboim, nang ibagsak niya rito ang kanyang matinding galit, at sasambahin ng lahat ng nakakita nito. Bakit pinuksa ni Yahweh ang bansang ito? Bakit matindi ang naging galit niya sa kanila? Ang isasagot ay, sapagkat tinalikuran nila ang kanilang kasunduan kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na siyang naglabas. Sila'y naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi nila kilala
at ipinagbabawal ni Yahweh sa kanila. Iyan ang dahilan kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Ibinagsak sa kanila ang mga sumpang nakasulat sa aklat na ito. At dahil sa matindi niyang galit, sila'y pinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at itinapon sa ibang lugar. Naroon sila ngayon. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Kabanata 30. Naipahayag ko na sa inyo ang mga pagpapala at mga sumpa. Piliin ninyo kung alin ang gusto ninyo. Kapag nangyari na sa inyo ang mga ito, at nanirahan na kayo sa mga bansang bumihag sa inyo, maalala ninyo ang bagay na ito. Kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manunumbalik kay Yahweh upang buong puso't kaluluwang sundin ang kaniyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon. Kahahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Kahit sa ang sulok ng daigdig kayo mapatapon, muli niya kayong titipunin at ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno upang muli ninyong angkinin iyon. Kayo'y higit niyang pararamihin at pasasaganain kaysa inyong mga ninuno. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ng inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal, at ang mga sumpang ito'y ipapataw ni Yahweh sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Muli ninyong papakinggan ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pagpapalain niya ang lahat ng inyong gawain, pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop, at pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli, siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Ngunit kailangang makinig kayo sa kanya at buong puso't kaluluwang sumunod sa kaniyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Wala ito sa langit, kaya hindi na ninyo dapat sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at maisagawa. Wala rin ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong, sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at maisagawa. Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos. Ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya, upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob.